He's before Christ pa yata. Parang it's one of the oldest na. Kasi ano, pag-uugali sa kultura eh. So, there's also a need na magkaroon ng kultura ng anti-corruption so that you can beat corruption. Kasi ang source niyan nasa puso sa kautak. So, siguro maganda you tap it from the grassroots. Kaya nga po tayo may mga courses ng values education. Malalim. Hindi siya one way only, hindi siya one shot once. It has to be on the grassroots level. Saka nauwi. This is a reflection of parang perspective siguro on the holding corrupt public officials accountable. Pero din, in fairness, not only corrupt officials, kasi parang nasisingle out naman po yung mga government officials. In any company, organization, I'm sure there is some way, shape, or form ng corruption. Malamang. Sabi ko nga, it's across the board. It's cultural, all demographics yan. So lahat tayo nga sabi ko, at some point, merong temptation, kakaroon ka ng tatanungin mo yung sarili mo. It's a matter of how you address it. Saka sabi ko nga, pag buo yung pundasyon mo, alam mo kung paano i-handle yung mga ganito sitwasyon. Wala pa rin po akong update. Pero there have been rumors circling, pero sabi ko nga, hanggang ngayon wala pa. Pero kung sabi kasi sorry. Ask ko na sa impeachment. Kasi nagreklamo ang Makabayan Black na binablock daw po ng Marcos administration daw yung impeachment because daw parang nakinig daw po yung majority daw dun sa utos ni BBM na wag daw i-push yung impeachment. What's your comment on that po? Kasi parang sinasabi po ng Makabayan Black na parang binablock daw po ng majority impeachment. Hindi naman totoo yun. Binablock ng Pangulo. Pero sa Pangulo naman po, tapos sa oras, saka sabi nga niya, parang hindi na naangkot na magkaroon pa ng impeachment. Yun naman po yung statement ng Pangulo. Naghain naman na po yung Makabayan Black ng impeachment vote nila. Sabi nga po, iniantay pa yung mga ibang complaints para minsan po na matakal. If ever po na may oras pa po tayo. Pero yun ang nagiging concern talaga yung oras po na natitira sa session. Pero 2 weeks na lang kasi ang session ng House until February 7. So, do you have the pulse of your colleagues sa majority po ba na parang are they willing to tackle? Kasi sabi ni Kong Benny Abante, malamig daw ang leadership eh. Well, hindi naman siguro malamig, pero parang hindi pa siya napag-uusapan. Saka parang hindi pa, dahil nga yung sa time element, medyo hindi pa namin nakikita na up siya sa ngayon. But again, sabi ko we still have 2 weeks, so a lot can happen. So walang Wala. That's naman. Kahit naman kung sino mag-handle ng impeachment or kahit ng bill ko yun, hindi naman. Kasi yan,
investigative exercise. It's a due process. Thank you. Thank you, Kong. Thank you. Well, you have to understand that sa national scene po natin, nakikita naman po natin na medyo may hindi po pagkakaintindihan sa politika. Yung mga konti po na pagkakataon na may makikita sila na hindi naaangkop sa gusto nila o sa ideology nila, minsan gagawin intriga politika. Minsan nahahaluan na rin ang fake news. Sa tingin ko, hindi naman po fair na yung mga ganong comments na blind approval o blanco na budget yung ina-approve. Hindi po totoo yun at hindi po ganun na magtrabaho yung mga kasama natin dito sa Kongreso, sa Senado at sa Senate. Thank you. Thank you, Kong. Thank you po.